Nagtalaga ng 3 abogado ang Public Attorney's Office para kay Janet Lim Napoles sa pagharap niya sa Senado bukas kaugnay sa pork barrel scam. At kaugnay niyan, makakapanem natin si Attorney Persida Acosta, Chief ng Public Attorney's Office. Magandang umaga po, Attorney Acosta. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am, pag sinasabi po nga mga abogado ng Public Attorney's Office, iniisip ng karamihan na para sa mga mahihirap ito, na hindi nakaka-afford ng sariling abogado. Bakit po si Janet Lim Napoles ay mabibigyan ng lawyer services ng Public Attorney's Office? Yung pong tanong nyo ay magandang tanong dahil laging may ganitong sitwasyon na nauulit sa kasaysayan ng PAW. Ang PAW kasi, dalawang uri ang serviso, isang regular at ikalawa ay yung provisional, limited, and temporary. Ngayon, dun po sa Section 3 ng Republic Act 9406, sa paragraph Section 14A po, ang powers and functions ng PAW ay nasa sulat. The PAW shall independently discharge its mandate to render free of charge legal representation, assistance, and counseling to indigent persons. Yan, nakasulat po yan. Pero may karugtong po yan na in the exigency of the service, the PAW may be called upon by proper government authorities to render such service to other persons. So meron pong exigency of the service dito dahil hindi po matutuloy di umano ang paglilitis ng Senate Blue Ribbon Committee dahil nagpapapuspon siya dahil wala nga siyang available lawyer. Kaya po sumulat sa atin at tumawag ang Senate Blue Ribbon Committee para sa ganun po ay magpadala po tayo ng abogado, natatayo pong abogado ni Ms. Napoles sa oras po ng paglilitis sa araw ng Huwebes. Okay, in other words, talagang para sa mga indigents ang mga public attorneys, pero may mga exceptions, katulad ni Janet Lim Napoles. Opo, exception po yan. Natatandaan niyo ba yung panahon doon sa kabilang istasyon? Si Mr. Ted Filon, yan po ang in-invoke natin, yung provision na yan ng Republic Act 9406, na kapag may emergency cases po, pwede ang provisional assistance ng PAW. Sa mga hukuman na regular po naman, kapag may mayaman, may abogado, pero di ka na uli abogado sa arraignment o sa promulgation of judgment o sa direct exam ng kanyang testigo, ina-appoint din po ng hukuman na counsel de officio ang PAW na naka-assign po sa branch na yun. Ganun-ganun din po yun. Dito po, sa nangyayari ngayon, provisional po lamang muna ang ibibigay na assistance ng PAW hanggang wala siyang available na abogado na primato. Opo. Yeah. Attorney, yung aking co-anchor, si Cara David, may tanong din po. Good morning po, Attorney. Yes, good morning, Cara. Okay, sir, ma'am, sino-sino po itong mga napiling abogado at paano po sila pinili, ma'am? Kasi ganito, hindi ako makapagpadala ng mga nasa court, no? Yung mga may assigned branches of court. Ang akin pinili ay yung mga nasa, sa managerial positions o administrative positions na mga dati na nagtatrial. Si Attorney Howard Aresa, yan, siya po ang head ng Executive Services. At si Attorney Malon Buwan, siya po ang Regional Director ng National Capital Region. At si Attorney Analisa Soriano, siya naman po Assistant Head ng Special Appeal Services na nagsasagawa po ng mga brief para sa Supreme Court at sa Court of Appeals. Opo, yung pong tatlong yan. Ma'am, pag sinabi niyo po, pupunta rin po kayo sa pagdinig? Hindi po. Hindi na po. Hindi po. Kaya na po ng mga lawyer natin yan. In case magkaroon lang ng aberya siguro, saka na tayo re-rescue. Pero kaya-kaya po ng mga ano yan. Ang gusto po ng iba, Kara, yung mga kumpasa sa bar daw ipadala, yung mga hindi pa lang experience, hindi naman ganun. Dahil pupunin po naman na isgado ng Estado, ng ating bansa, ng ating gobyerno, na magbigay ng effective legal assistance sa kanino man, mag-sino man yan. So, sa madaling salita po, kumbaga parang last resort po kayo dahil po walang abogado na tumatayo ngayon, itong si Janet Lim Napoles. Kaya para lang matuloy yung hearing, kumuha na lang po ng 3 abogado mula sa PAW. Ganun po, ma'am? Tama ka doon, Cara. Tama po. Kaya sana maintindihan po ng mga kababayan natin at tulungan niyo po kami magpaliwanag na hindi namin gusto to, itong kaso na to. Kaya lang, tawag po ng tungkulin yan para magtuloy-tuloy ang paglilitis, ang pag-imbestiga, kapagkat naiinip na rin po ang taong bayan sa issue na ito. Now, nasabi niyo po, ma'am, kung kayo rin po, hindi niyo rin po sana gusto na kumatawan dito kay Janet Lim Napoles. Sinabi niyo po kanina, provisional lang yung magiging role ninyo doon sa pagdinig sa Senado. Ano pong ibig sabihin ng provisional, ma'am? Provisional hanggang wala siyang private lawyer. Temporary at limited dito lamang po sa dito po sa issue na ito, sa Senate Blue Ribbon Committee. So, para lang po sa pagdinig?
Opo, meron siyang kaso, meron sa ombudsman, meron sa DOJ, sa tax evasion. Opo. Hindi po kami doon nakikialam. Dito po sa pinag-uutos sa amin ng Senado. At kara hindi naman ako pwedeng hindi sumunod kung sa utos ng Senado dahil pwede rin ako ipakulong ng Senado kung ako'y susuway. Opo. Kaya susunod lamang po tayo sa batas para maging maayos po ang takbo ng lahat ng ating pamumuhay dito sa bansa natin. Pero syempre ma'am, bilang abogado, dapat din po napag-aralan niyo po siguro yung kaso or nakausap man lang ang inyong kliyente, nakakatawanin ninyo. Nakausap po ba ng Public Attorney's Office itong si Janet Lim Napoles at napag-aralan na po ba nitong 3 abogado yung kanyang kaso? Actually, itong kaso na ito ay nasusubaybayan ng lahat ng sambayanan. Kung ano nangyayari at sa media naman, kino-cover yan. Ay ibibigay ko lang sa yung by analogy nung panahon na si President Joseph Estrada ay pinire out niya lahat ng kanyang abogado, dinismiss. Ako po mismo inappoint ng Sandigan Bayan maging lawyer niya. Hindi ko po nakausap yung mga testigo niya. Binibigyan lang ako palagi ng 5 minuto noon doon sa motion for travel abroad niya para ma-opera ang kanyang tuhod. Pero yun po, nakakapag-pista po yung mga pao. Yung mga pao kasi natin, yan ay sana yan eh. Mga batang korte yan, mga batang uskato yan. Kahit mo lamang makita ang profile siya, bigyan mo ng 5 hanggang 10 minuto, ay alam na po ang kung may laban o wala ang isang kaso. Pero hindi po sila nakipag-ugnayan dito kay Janet Lim Napoles? Hindi po. Hindi ko po sila pinapupunta sa doon sa Laguna. Hindi po. Maaring magkita na lamang po sila sa Senado. At marahil ay bibigyan naman po sila ng Senate Blue Ribbon Committee ng mga ilang sandali o minuto o 10 minutes, 15 minutes para makaugnayan si Ms. Napoles. Opo. Opo, pero tama po ba yung aming impormasyon na ang Public Attorney's Office din ang kumatawan noon dito sa dating kasambahay ni Napoles na si Dominga Cadelina na pinakulong daw noon ni Napoles? Magkakaroon ba ito ma'am ng epekto dahil kayo yung kumatawan against Napoles dati? Hindi po. Dapat po maintindihan ng taong bayan na si Ms. Napoles, si Janet, hindi ho siya complainant doon sa kasong yun. Ang nagkaso po dito kay Cadelina, kay Dominga, ay si Reynald Lim, na kapatid ni Janet. At yung kanyang kasawang si Jaime. Yun nga po ang aming pinunto na bakit sabi panties, 4 na panty ni Ms. Janet. Bakit hindi nag-testify si Ms. Janet? Bakit hindi siya Bakit hindi siya nag-complain? Bakit ang nagko-complain kung kapatid niya at yung asawa niyang lalaki? Hindi siya sumipot doon. Hindi po complainant doon si Ms. Napoles sa kasong yun. Wala ko siyang kinamalayan kaugnayan po sa kasong yun. So, ma'am, kaya po wala pong conflict. Opo. So, ma'am, ano po ang magiging role sa pagdinig sa Senado ng 3 abogado ng PAO? Kumbaga parang i-explica nila kay Ms. Napoles kung ano yung batas, hanggang saan lang siya pwede magsalita. Paano po ba, ma'am? Tama ka doon. Tama ka doon, Kara. Ganun. Para maproteksyonan ang kanyang karapatang pantao, ang kanyang rights bilang isang tao na iniimbestigahan, isang nililitis ng Senate Blue Ribbon Committee. Yun po. Yung mga nasa batas natin, lalo sa Article 3 ng ating Constitution, ang 1987 Constitution, at sa Criminal Procedure, at sa mga rules din ng ating Senado. Kailangan mabigyan sa ng proteksyon, legal protection. Opo. Okay, pero hanggang kailan nyo lang po i-represent itong si Napoles? Hanggang ang Senate Blue Ribbon Committee ay inaatasan po itong ating mga PAO bilang Senate Blue Ribbon Committee, the official counsel para kay Ms. Napoles. So, Yun para po lang doon sa pagharap niya sa Senado, hindi na para sa ibang mga kaso pa? Hindi po. Alright. Yan lamang po para magtuloy-tuloy lang po yan. Maraming salamat po, Attorney Persida Acosta, Chief Maraming ng salamat. Public Attorney's Office o PAO. Salamat, ma'am.